guys! Ako si Kuya Gizmo at ito ang aking channel. Today, mag-quick unboxing tayo. Itong trending na smartphone, ito ang S23 4G ng Itel. Check natin ano yung nasa loob ng box, aesthetics, tara, unbox na natin. Bago sa unit, check muna natin ano ang nasa loob ng box. Dito sa loob ay nandito itong user guide. Nandito rin itong phone case, di ito jelly case, babasagin to. So sa ganitong case, syempre di ito maninlaw. Pero ang cons, madali itong makrack. Maipit mo lang to sa bulsa mo, ay pwede itong mabasag. Moving on, nandito rin itong SIM ejector at itong sync cable o charging cable. Ito ay USB Type-C. At itong power brick, ito'y supported ng 10 watts. At ang huli, itong magandang color ng earphones. So talagang kinumpleto na ng Itel ang phone na bibili mo. SIM mo na lang ang ilalagay mo dito. Next, punta na tayo mismo dito sa unit. Peel lang muna natin to. Itong na-unbox natin, ito yung color na mystery white. Available din ito sa black. Isa sa napansin ko yung back panel nito ay glossy finish na ang pros ang pleasing ng itsura. Mukhang premium, hindi mukhang chipipay lang na ganda. Na ang cons naman syempre pag glossy ay magnet sa mga smudges at gas-gas, pero meron naman niyang kasamang case. Next, boot on na natin. So nag-boot on na siya. Isang napansin ko, meron niyang nakalagay na screen guard or screen protector mismo dito sa unit. Next, punta na tayo sa specs. Ang screen size nito ay 6.6 inch notch na HD Plus na IPS display na meron itong 60 at 90 Hz sa refresh rate. Ang selfie camera nito ay 8 megapixel na meron niyang LED flash. Ito ang sample ng 8 megapixel. Meron tong dalawang variant, yung 4128 sa SRP na 3,899 pesos at 8128 naman sa SRP na 4,499 pesos na minsan mas mura pag naka-sale. Itong na-unbox natin, 8GB RAM na nga ito, ay meron pa itong additional na extended RAM na max na plus 8. Kaya sa box, meron itong label na 16GB of RAM. Ang chipset na nandito ay yung Unisoc T606 na isa sa merong mataas na scores sa chipset sa category ng budget phones. Sa graphic quality, ang max nito ay medium lang talaga. Ang frame rate naman ay meron itong high, so adjust natin dito sa high para sa frame rate. Balik tayo sa aesthetics. Sa upper left side, nandito itong camera modules. Ako personally, bet ko yung ganitong design ng modules na rounded shape, medyo iwas umay sa common na rectangular. Ang S23 ng Itel, ito talaga ay dual camera lang na ang main shooter nito ay 50 megapixels sa 1080p na common sa mga ganitong entry phone. Kasama rin itong AI lens para sa secondary camera at katabi yung mukhang camera pero ito ay decoration lang talaga. Ito naman ang LED flash. Ang ginawa ko dito, lahat ay default or AI shots. Di na ako nag-tweak. So meron tayong samples ng indoor, outdoor at low light. Meron itong super night mode. Linagay ko na rin dito yung sample. Nag-test ako ng video recording. Ang settings na available na meron dito ay 720p at 1080p na meron lang 30 fps, wala nang iba. Nag-stabilization test din ako para sa video. Medyo di ko ramdam dito guys, merong alog. Ito ang sample ng phone na merong stabilization para may comparison lang.
Pero sa steady ay clear ang quality. Ang camera zoom nito ay hanggang 10 times. Balik tayo sa aesthetics. Sa right side naman yung volume rocker at power button, ito rin ang fingerprint scanner. Tama, kahit entry phone lang ito ay side-mounted fingerprint scanner. Across the screen naman ay yung SIM tray. Check natin kung anong klaseng tray ito. Good news sa mga dual SIM talaga that ito ay triple card slot. Sa ilalim naman, itong speaker grill, charging port, primary mic, at itong 3.5 jack. Sa taas naman ay walang nakalagay. At dito, bandang screen ay yung earpiece. Nag-test ako dito sa earpiece, dito speaker. So, isang speaker lang meron dito sa S23. Meron kasing ibang brand, ginagawang speaker din ito, kaya nagiging dual speakers. Sa battery, meron itong 5,000 mAh na supported nga lang ng 10 watts. Next, explore naman natin user interface nitong itel. Check natin kung anong Android version to at check na rin natin kung marami itong bloatwares. So guys, balik ako. Ito napansin ko, marami siyang bloatwares, may iba pwede mong uninstall at may iba na hindi talaga pwede. So yun lang guys, hanggang sa mga susunod na mga quick unboxing, a peace!